Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 20 hanggang 24. Sa ebanghelyong ito ay sinumbatan at sinumpa ng Panginoong Yesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya, sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa ninyo, matagal na silang nagdamit ng sako na upo sa abo at nagsisi. Sinabi niya rin, at kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. At kung iisipin natin, ano ba ang nangyari? Bakit sinusumbatan at sinusumpa ng ating Panginoong Hesukristo ang bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum? Ang mga bayan ito ay nakapaikot sa dagat ng Galilea o sa lawa ng Galilea. At ang mga bayang ito ay mauunlad. Sapagkat noong unang panahon, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay wala pang ibang paraan upang maglakbay ang tao ng mabilis. Wala pang mga sasakyang himpapawid o mga sasakyang dimakina. Ngunit mas mabilis ang paglalakbay at mas malayo ang nararating kapag naglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang pangtubig. Kaya nga sa sinaunang panahon, ang mga mauunlad na bayan ay yung mga bayang malalapit sa tubig. At ibig sabihin, itong mga bayang ito ng Corazin, Betsaida ay Capernaum ay mga mauunlad na bayan. At kung ating iisipin, bakit naroon na ang Panginoong Hesukristo sa gitna nila? Nagturo, gumawa ng maraming himala, ngunit kakaunti ang naniwala. Ano ang suliranin? Ano ang problema? At kung titignan natin, katulad ng buhay ng maraming tao ngayon ang iniisip lamang ay kung paano uunlad sa material na bagay, kung paano yayaman sa makamundong sukatan. At maraming tao ang abala sa panahon natin ngayon. At kahit nandyan pa nga ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, nandyan ang simbahan na nag-aanyaya sa mga sakramento, sa mga pagtuturo, ito ay naipagpapaliban o naipagwawalang bahala sapagkat nakatuon ang puso at mga mata ng maraming tao sa pag-unlad, sa kayamanan, sa pera o sa lapi. At maaari nating sabihin na isa ito sa mga dahilan kung bakit naroon na si Jesus sa gitna nila sa bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum, ay para bang hindi nila nakilala ang pagdaan ng Diyos. Kaya nga sila ay sinusumbatan. At ang dahilan ay sa ibang bagay na katuon ng kanilang pandinig, ang kanilang isip, ang pagnanasa ng kanilang puso at kalooban. Ang ebanghelyong ito ay nagpapaalala sa ating lahat, sapagkat araw-araw ay dumadaan ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, sa ating gitna. May nais siyang sabihin, may mga himalang nais niyang ipakita. Ang unang himala na maaari nating pagnilayan ay tayo ay gumising pa sa umagang ito. Mayroon pa tayong hininga. Ang ikalawang himala ay tayo ay nakapag-iisip pa, na igagalaw pa natin ang ating mga kamay. Mayroon pa tayong gana sa pagkain. Kapiling ba natin ang ating mga mahal sa buhay? At higit sa lahat, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay upang manumbalik sa ugnayan sa Kanya. Ito ay mga himala na maaaring hindi makita ng maraming tao, sapagkat ang unang bagay sa umaga na iniisip ng tao ay pag-unlad. Hindi masama ang pag-unlad, hindi masama ang kayamanan. Ngunit kapag ang mga bagay na ito ang mas inuna ng tao kaysa sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos, ang mga tao ay sumasamba na sa mga huwad na Diyos.
mga Diyos-Diyosang salapi at ginto. Kaya tayo ay inaanyayahan ng mabuting balitang ito. Pagnilayan ng ating buhay, basahin ang mga nangyayari sa ating kasaysayan, tignan ang pagdaan ng Panginoong Hesukristo at totoong ituon ang ating isip sa Kanya. Siya ang ilagay sa unang lugar sa ating buhay. Siya ang unang mahalin. Sapagkat ayon sa Ebanghelyo, hindi makapagmamahal ang tao ng dalawang Panginoon. Kamumuhian niya yung isa at iibigin niya ang ikalawa. At kung iniibig natin ang Panginoon, kamumuhian natin yung mga huwad na Diyos-Diyosan, ang pagsunod sa kayamanan at mga bagay na makalupa. Uunahin natin ang Panginoon. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon sa totoong kayamanan. At ang totoong kayamanan ay yung karanasan ng malalim na ugnayan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At tatamuhin natin ang kaligtasan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.